Master Jet, tanong lang po, for example, nag-loan ako ng MPL sa GSIS na payable in 15 years. In the event na may pambayad na po ako after 1 year, is it possible na mag-over the counter ako for full payment? And what about the interest? Same pa rin po ba? So ito, yun po. 15 years yung term, pero kung nagkataon na meron kang pambayad in full payment doon sa utang mo, ay pwede naman, no? Kasi yung multipurpose loan ng GSIS ay allowed po yung pre-termination. Pre-termination, ibig sabihin, babayaran mo in full yung halaga ng utang mo na tira na balanse sa utang mo bago pa magtapos ang kaniyang term, no? Magtapos yung term ng loan. Ngayon, after 1 year lang, babayaran mo. Hindi maganda po kung ganon, no? Sana all may chance na ganyan. Pero possible naman po yun para sa ating lahat, di ba? Lahat is possible. Lahat ay posible. So ito, kung after 1 year, gusto mong bayaran in full, pwede po yun. Walang problema. Yun ay pwede mong puntahan si GSIS, bayaran over the counter yung natirang balanse ng utang mo. Ngayon, doon tayo sa tanong ng interest. Ang interest niyan ay magdepende, no, kung kailan yung huling remittance ni agency from your salary deduction. Kung for example, sa February mo babayaran tapos nakapag-remit na yung agency until January, no? January, remitted na yung January. Tapos babayaran mo siya ng February 14, no? Gawin mo siyang Valentine gift para sa sarili mo. February 14 bayaran mo. So ibig sabihin, yung utang mo ay mayroong 14 days interest na kinakailangang bayaran, 'di ba? Kasi yung nabayaran is until January 31. Nabayaran siya from the remittance of your agency. So from February 1 until February 14, yung 14 days na yan ay of course tumutubo. May interest yon daily, no? Pero usual naman po talaga yan. Lahat po ng bangko na nagpapautang, meron talaga yung daily interest. And it is based on the diminishing balance of your loan. Ngayon, kung gusto mong bayaran in full, so yung babayaran mo doon is yung interest mo for that 14 days. No, wag mo nang intindihin yung interest niya and yung para sa natirang 14 years. No, kung yung mga natitirang taon doon sa term ng loan, hindi mo na yun babayaran, no? Hindi mo na siya babayaran kasi yung pagbayad mo sa kanya is until doon sa February 14. So yung babayaran mo na interest from the day na huling payment kung saan nabayaran yung interest niya until doon sa araw kung kailan mo bayaran in full. So yun yung interest na kukwentahin at idadagdag sa outstanding balance, and yun ang babayaran mo. After that ay hihingi ka na lang ng ng deletion doon sa deduction mo, no, yung notice of deletion of deduction. Tapos dalhin mo doon sa inyong agency, doon sa gumagawa ng sahod para ma-delete yung deduction ng loan na yan, para hindi ka na mamumroblema, no? Kasi magiging overpayment na yung loan mo. So problema na yung pag-process ng refund. So mas mabuti na mas maaga ay ma-process agad yung pagpapadelete pagkatapos mo na bayaran in full yung loan mo. So again, wag mo nang isipin yung interest in the future, no, na computed in advance si GSIS. Yung computed in advance naman ni GSIS, yung pag-compute niya in advance sa interest for the whole term, yun ay gagamitin lang sa pag-determine ng monthly amortization, no? Pero as to the interest na actual mong babayaran ay nakadepende doon sa kung ilang araw from the last remittance, last payment, unto the next payment. No, yung doon sa ating remittance is 1 month, so 1 month interest based on diminishing balance. So hindi na po
kinukwenta yung interest in the future. Yun po yung tinatawag nila dyan doon sa mga SOA na pre-termination discount. Discount in the sense na hindi mo na siya babayaran kasi hindi naman wala na existence yung loan mo in the future kasi fully paid na siya as of now. No, so hindi mo na siya, yun yung natitipid mo, no, natitipid mo na interest for the entire term. Natitipid mo kasi binayaran mo in advance yung utang mo. So, yun po. Hanggang doon sa araw ng pagbayad, yun lamang yung kukwentahin na interest at hindi po until the end of the loan term.